Hindi napigilan ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang inis sa Russian vlogger na inaresto dahil sa mga mapang-abalang prank. Anya, sana maging warning ito sa mga dayuhang planong gawing katatawanan ang mga Pinoy. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. I'm gonna f***ing rob you. Sira ulo ko. Hindi naman Pilipino, pwede ko mamurahin. Ito ang reaksyon ni PBBM sa Russian national na si Vitaly Izdurovetsky. Naharap siya sa criminal complaints dahil sa pangaharas sa isang security guard at pagnanakaw ng industrial fund sa isang mall sa Taguig City. Ginawa niya ang mga yan para sa isang vlog. Sabi ng Pangulo, biro man o hindi, sinuro ba ang hindi kukulo ang dugo sa ginawa nito? Dapat tayo pumalag sa mga bully. Kasama nyo ang pamahalaan para ilugar ang mga ganitong tao. Sana ay magsilbing aral ito sa mga pagtatangkang pumasok pa rito sa Pilipinas para lang hamakin at gawing katatawanan ang ating mga kababayan. Hindi raw dapat naaabuso ang kabutihan at haba ng pasensya ng mga Filipino. Inilabas ni PBBM ang vlog kasabay ng Lunes Santo. Ayon naman sa palasyo, maglalaan ng oras ng Pangulo para sa kanyang pamilya ngayong Holy Week. Makakasama niya po ang kanyang pamilya. He will spend his time with his family. At ang mga detalye po ay hindi ko na po maibibigay. Posibleng magsimula raw ang pahinga nito sa Huwebes Santo, lalo't may mga pulong at aktibidad pa na kailangan daluhan si PBBM. Kahit naman mahal na araw, napag-uusapan pa rin ang politika dahil sa papalapit na eleksyon. Pero tikom ang bibig ni Undersecretary Claire Castro sa tila pag-endorso ni Vice President Sara Duterte kay Congresswoman Camille Villar na bahagi ng alyansa para sa bagong Pilipinas ng administrasyon. Sa Facebook post ni former presidential spokesman Harry Roque, makikita sa larawan sina Villar at VP Sara. At lahat po ng question patungkol po dyan ay si Congressman Toby na lang po ang sasagot. Sa kabila naman ito, buo pa rin daw ang tiwala ng Pangulo sa mga kandidatong kanyang inendorso. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.